This episode may include the topic of self harm and may be disturbing to some of our listeners. We acknowledge that this content may be difficult to process and encourage you to care for your safety and well being. Why do people want to see the future? To change it? To prevent something bad from happening? People want to see their future because they believe that there are greater things set for them. They dream big and expect something spectacular will happen. They're also eager to unfold all the mysteries on this planet. While other people anticipate the future because of the fear hiding inside their hearts, they want to see it badly. Except me. I don't want to see the future. I mean, their future. I don't know how, but it started 2 years ago. Isang kakayahan ng mayroon ako na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Ang makita ang hinaharap. 2 years have passed since I decided to not interfere in the so-called fate of human beings. Naniniwala ko na lahat ng mga mangyayari sa mundo ay matagal nang nakatadhana. Pero, hindi ko pa rin makakalimutan ng alaala ng araw na yun na dumadalaw pa rin sa akin hanggang sa kasalukuyan. That day, I regretted doing nothing. Hindi ko alam kung saan pupunta ang bus na sinasakyan ko, pero ng mga panahong yun, ang gusto ko lang ay tumakas. Gusto kong tumakas sa realidad. 1 linggo matapos akong ilabas sa ospital bago ng araw na yun, may hindi pang karaniwang nangyayari sa akin. Natatandaan ko pa nang sulyapan ko ang katabi kong pasahero. Isang mag-ina. Nakakalong sa alay ang anak niyang natutulog habang nagbabasa naman siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng mga oras na yun. Tumayo ako para lumipat ng upuan. Dahil siguro hindi ko kayang tagalan ng presensya ng mag-ina. Hindi ko alam kung bakit. Inggit? Pangungulila? Siguro. Iha, okay ka lang ba? Dito ka na maupo. Pag-angat ko ng tingin, sinalubong ng mga mata ko ang nag-aalalang mukha ng isang pasahero. Ang pagtiting ng ilang segundo sa mga mata niya ay katumbas ng ilang segundo na mga nangyayari sa hinaharap. Nakita ko ang mga mangyayari sa kanya mamaya lang. Palahaw, sakit, kamatayan, aksidente, mababangga ang bus, magpapaikot-ikot sa gitna ng malawak na kalsada, tataob, mayuyupi, sasabog. Dali-dali kong tinanggal ang kamay ng alis sa aking braso. Napatingin sa akin ng mag-ina. Wala akong inaksay ang oras, pumara at bumaba ako ng bus. Wala akong pakialam kahit umuulan at wala akong payong. Naglakad ako nang hindi lumilingon. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ko ang malakas na pagsabog. Naalala ko ang mukha ng mag-ina. Napaluhod ako sa gitna ng kalsada at nagsisi. Tinigil ko na ang pagbabalik ng alaala. Hindi pa sapat ang 2 taon para magsisi dahil habang buhay akong dadalawin ng alaalang yun. Matapos ang aksidente, marami na akong mga matang nakita. Maraming mga pangyayari sa hinaharap na hinayaan ko lang mangyari. And to see these things from afar is miserable. I hate it. Isang hakbang na lang. Matatakasan ko ng malupit na realidad. Mori, anong ginagawa mo dyan? Magpapakamatay ka ba? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ng isang tao na nakatayo rito sa rooftop? Bumaba ka nga dyan, Mori! Hindi ko mapigilang ngumiti sa pagtawag niya sa apelyido ko. Sinunod ko ang sinabi niya at bumaba na sa pader ng rooftop. Chill, Mori! Alam kong darating ka, and as if you care. The future was right. Again, I saw it in her eyes earlier. She'll go here to stop me. Wala naman talaga akong balak tumalon. Gusto ko lang damhin ang hangin at tanawin ang langit. Noong una kong malaman na pipigilan niya ako, medyo hindi ako makapaniwala. Si Lily? Lily will stop me? Nahawi ang mga estudyante sa pasilyo na makita nilang paparating ako. Nagsimula silang magbulungan at titigan ako na parang isang specimen sa ilalim ng microscope. Wala namang bago eh. Sanay na ako. Kaya bahala sila. Napatingin ako sa homeroom ko. Class 2B. My last year in senior high. Hi, Mori! Siya si Aya. My super hyper seatmate. She's annoying and noisy. But I'm used to it.
Sa loob ng classroom may kanya-kanyang mundo ang bawat isa. Sa likuran, narinig ko ang malakas na tawanan ng grupo ng mga kalalakihan. Nangunguna sa tawanan sina Baldo at Tadeo. Sa harap naman, makikita ang mga GC o grade conscious na mga estudyante. Narinig ko pa ang pag-uusap ni na Penelope at Stephen tungkol sa balak nilang pagkuha ng entrance exam para sa college. Minsan, naiinggit ako sa... Jill! Wala ka ba napapansin? Bagay ba? Kapag hindi ko siya pinansin, alam kong hindi niya ako titigilan. Anong nangyari sa buhok mo? Ano ba? For a change! Nagustuhan mo ba? Ay, kailangan ko pa talagang sagutin yan. Saktong nagring ang bell at parang magnet na bumalik lahat sa kanya-kanyang upuan ng lahat. Nakita ko si Lily na pumasok sa classroom namin. Kaklase ko nga pala siya. Good morning! Sa isang iglap, nasa harap na ng klase si Miss Karen Italia, ang advisor ng class na to. As usual, nakasuot siya ng white half-sleeve polo at itim na skirt na lampas tuhod. Martinez Mariah. Present! Maury Jillian. Nag-angat pa siya ng tingin para tingnan ako. I raised my hand. Morris George. Sorry I'm late, ma'am. Hinihingal pa si George Morris. Magulo ang kulot na buhok, tagaktak ang pawis at halatang nagmadali dahil hindi nakaayos ang necktie. Siguradong malayo ang tinakbo nito para makahabol sa klase. Shems, ang pogi pa rin niya kahit pawis na pawis. Teka, kailan pa nagnasa si Aya kay George? Magaling, Morris. Saktong-sakto ang dating mo. Talaga po? Sakto, para sa next subject. Congratulations. Sorry po talaga. Take your seat. Yes, miss. Naramdaman ko ang umaasang tingin sa akin ni George nang dumaan siya sa harap ko. Hindi ko siya pinansin at nanatiling diretso ang tingin ko sa blackboard. Pinabaliwala ko lang ang mga tingin na yon araw-araw. He's still the same. Naupo siya sa bakanting desk sa kaliwa ko. Hindi kami nag-uusap. Well, kahit sino naman yata sa klaseng to wala akong kinakausap na matino. Dahil hindi ko sila pinapansin at hindi nila ako pinapansin. Maliban na lang kay Aya na lagi akong kinukulit. Okay, so, let's start the class. As much as expected, may kanya-kanyang mundo na ulit ang mga kaklase ko pagkatapos ng klase. Nakakantok ang panahon kaya wala masyadong nakinig kay Miss Karen. Bago umalis, pinaalala lang niya yung mga requirement para sa subject niya at yung mga mag-e-exam sa mga university. Maury, saan ka mag-e-exam? Ewan, di ko alam. Nakakatamad mag-college, no? She's trying to start a conversation. But sad to say, I'm not interested. Oo, saan ka pupunta? Locker. Sa loob ng locker. We, magkakasya ka? Ikaw. Ako? Upo. Diyan ka lang, okay? Okay. Mabilis akong umalis dahil baka kung ano-ano pang sabihin ni Aya. Dumiretso ako sa locker area para kunin ang mga librong gagamitin ko sa next subject. Habang inaayos ko ang mga gamit, bigla akong napahinto. Hindi ko maiwasang mag-guilty sa pagtrato ko ng ganun kay Aya. Hay, hindi na kasi ako ganun ka-friendly sa ibang tao, kaya marami ang ilag sa akin. Pero ang babaeng yun, si Aya, kahit anong gawin kong pagtaboy sa kanya, ipinaparamdam ko na ayoko sa kanya, na ayokong kausapin siya, pero hindi pa rin siya natitinag. Ayokong may mapalapit sa akin. The main reason was because I hate attachments, and I don't want to see their eyes. Nahirap na. May nahulog na note mula sa isang libro. Pinulot ko yun. Bukod kay Aya, may isa pang tao na kahit anong gawin kong pagtataboy, hindi pa rin tumitigil sa paglapit sa akin. Hey, beautiful. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang sumulpot siya at may dalang gitara. So, nabasa mo na palang love letter ko. Ano? Will you go out with me? Honestly, hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng confidence sa ginagawa niya. Ngiting-ngiti siya at maayos na nakahawi sa gilid ang medyo mahaba niyang buhok. Siya ang naglalagay ng kung ano-ano sa locker ko. Cloud Enriquez is a certified flirt. Hindi ko pa man nakikita ang future. Nararamdaman ko na hindi magiging maganda ang katapusan nun. Sorry pero wala akong oras sa'yo. I wrote this song just for you. Sana magustuhan mo. Lalong dumami ang usisero sa paligid. Nakita ko si Cloud na tila nasisiyahan sa ginagawa niya habang hindi ko diretsyong masalubong ang mga mata niya. Jill! Naramdaman ko na lang na may humila sa braso ko at hinila ako palayo roon. Morris! Okay ka lang ba? Oo.
Medyo nailang ako nang mapansin namin na nakahawak pa rin siya sa akin. Mabilis niya akong binitiwan. I guess dapat ako magpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Hinaharas ka ba ng mga taong yun? Gusto mo ba samahan kita sa OSA para i-report siya? Medyo natawa ako sa pagiging overprotective niya. Pero naglaho rin ang ngiting yun nang maalala ko kung ano ba talaga kami ngayon. Napansin rin niya yun. I'm sorry. Umiling ako at saka tipid ng umiti. Tinalikuran ko siya at hindi ko maiwasang malungkot. May mga nakaraan na hanggang nakaraan na lang. At isa si Morris sa nakaraang yun. Jill knew she had this ability to see the future. Pero hindi niya tanggap ang kakayahan niyang iyon. Kaya patuloy niyang inilalayo ang loob niya sa kahit na sinong tao. Sino kaya ang unang makakaintindi ng kanyang sitwasyon? Alamin ang mangyayari sa The Peculiar Tale dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod na mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Nostradamus, the most famous astrologer who ever lived. And that quatrain, written on the board, contained the prediction of the 9/11 bombing. Unfortunately, that quatrain written on the board is nowhere to be found in Nostradamus' published works. You mean, Miss Karen? Nakita ni Nostradamus ang future? Well, they said he foresaw it. Nostradamus predicted the date and the hour of his death. Then he died shortly before the sunrise. Some were told that the future was not predetermined because humans have the power to change it. By enlightening the consciousness, hindi ba may mga pagkakataong nararamdaman natin kung ano ang mangyayari? And then it will happen. I can see the future. Pero hindi ako katulad ni Nostradamus. Hindi ko makikita kung magugunaw na ba ang mundo. I can see individuals' futures. Kapag tinitigan ko ng matagal ang mga mata nila, nakikita ko ang hinaharap na naghihintay sa kanila. Kaya, tuwing nakikipag-usap ako sa iba, nakatingin ako sa pagitan ng mga mata nila, sa ibaba o sa gitnang bahagi ng kanilang noo. We can create mental pictures of events that haven't happened yet. Minsan, hindi sinasadya, pero nagkakatotoo ang mga nililikha ng ating isipan. Raise your hand if you will change the future if you knew that you could. Halos buong klase nagtaas ng kamay. Very well. Sino naman ang hindi? Napilitan ako magtaas ng kamay dahil hindi naman ako nagtaas kanina. Why, Jillian Mori? Hindi mo babaguhin ang anumang pangyayari sa hinaharap kahit na hindi ito maganda? Crap, napansin pa talaga niya ako. Wala akong ibang nagawa kundi tumayo. Who am I to defy destiny? Destiny? That's interesting. Kayo po ba, Miss Karen? Babaguhin mo rin ba ang mangyayari sa hinaharap? Kung may mangyayaring hindi maganda sa taong mahal mo, anong gagawin mo? I would save their lives. Pero hindi mo pa rin nasagot ang tanong ko, Mori. Bakit hindi mo babaguhin ang anumang trahedya sa hinaharap? Nanginginig ang mga kamay ko nang maalala ang nakaraan, ang aksidente. You don't need to force her to answer. Napatingin ako kay Morris na biglang tumayo. Para akong nakahinga ng maluwag. I guess I was saved. On the other hand, most of us believe that life is about making choices. It's about free will, but also fate and destiny. Always remember that we make our own future. That's all for today, class. See you tomorrow. Mori, okay ka lang ba? Tumango ako at saka lumabas ng classroom. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako okay. Pumunta muna ako sa CR. Pagkapasok sa isang cubicle,
Kinuha ko sa bag ang Halexia, ang gamot na nirekomenda sa akin ng doktor. Nang medyo lumuwag ang pakiramdam ko, lumabas na ako ng CR. Marami na namang nakatingin sa akin habang naglalakad ako sa corridor. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa amin ni Cloud Enriquez. Binaliwala ko lang yun hanggang sa makarating ako sa library. Madalas akong pumunta sa left wing ng building. Bihirang puntahan yun ng mga estudyante kaya doon ako madalas naglalagay tuwing may bakante akong oras. Pumesto ako sa paborito kong spot. Malapit yun sa geographic section. Maliban sa mangilan-ngilang estudyanteng paminsan-minsang naliligaw ron. Mga mag-boyfriend-girlfriend na naglalandian ang madalas tumambay ron. I can finally be peaceful. Whoa! Preparing early for the exams, huh? Get lost, Cloud! Teka lang, grabe naman supalpal na agad ako. That hurts. Wanna grab some lunch? My treat. Hindi ko man siya nakikita, I know Cloud is wearing his killer smile. Busog ako. Alam mo, napaka-hard-headed mo, young lady. Can't you see I'm busy? Hey! Akin na yan, Cloud! Pilit kong inaagaw ang libro pero nilalayo niya yun. Mabuti na lang, malayo kami sa maraming tao dahil kung hindi, pareho kaming mapapagalitan ng librarian dahil sa ingay namin. Ibalik mo kay Jill yung libro. Teka, sino ka ba? Sino ako? Kaibigan niya ako. At ikaw? Pwede ba? Tumigil na kayo! Kaibigan? Mula sa narinig kong balita, you're just someone from her past. And I'm her future. Tama na sabi! Pumagit na ako sa kanila pero nahawi ako ni Morris kaya nakwelyuhan niya si Cloud. Nakita ko si Aya na hawak ang cellphone habang pinipicture ng mga nangyayari. Haba ng hair mo, girl! Bahala kayo dyan. Oh, sa pagmamadali ko, hindi sinasadyang may nabunggo ko at mapatingin sa mga mata niya. Wala pang isang iglap, nakita ko. Isang grupo ng mga magkakaibigan ang naglalakad. Nagpunta sa isang coffee shop. Tatawid siya at... Pasensya ka na, Mori. Hindi ako sumagot. Mabilis ako naglakad nang hindi lumilingon sa kanya. Ano bang dapat kong gawin? Most of us believe that life is about making choices. Parang bigla ko narinig ang boses ni Miss Karen. It's about free will, but also fate and destiny. Huminto ako sa paglalakad at saglit na pumikit. Nang dumilat ako, mabilis akong bumalik sa kinaroroonan ni Penelope. Penelope, Bakit? Mori? may pabor sana ako sa'yo. Ha? Mamayang uwian. Magpapatulong ako sa assignment. I really hate this. I'm a freaking seer. At noong uwian nga, magkasama ulit kami ni Penelope sa library. Mori? Ha? Sabi ko, nagets mo na ba? Hindi naman talaga ako nakikinig. Lutang ang isip ko. Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa. Naguguluhan ako. Penelope gave me a puzzled look when I asked her if she could teach me after class. Hindi ko naman talaga siya masisisi kung magtataka siya sa pakiusap ko. Sino ba namang hindi magtataka kung yung kaklase mong hindi ka kinakausap? Bigla ka nalang lalapitan para magpatulong. Matyaga niya akong tinuruan sa mga lesson namin sa calculus kahit na matagal ko nang naiintindihan ang mga topic na tinuturo niya. Ang tanging tumatakbo sa isip ko ng mga oras na magkasama kami ay tungkol sa pangyayaring nakita ko sa mga mata niya. Nakita kong masasagasaan siya. Kaya nag-iisip ako ng paraan kung paano ko pipigilan ang malupit na trahedyang yun. Oh, gusto mo bang ipahiram ko sa'yo tong notes ko? Penelope's eyes were covered with thick glasses. Madalas naka-pigtails ang buhok niya pero minsan nakalugay ang wavy niyang buhok katulad na lang ngayon. Kahit na grade conscious si Penelope at walang ibang inatupag kundi pag-aaral, alam kong mabait siyang tao. No, I'm fine, thanks. It's already 6 at pasara na ang library kaya sabay na kaming umalis. Wala kaming imikan hanggang sa marating namin ng main gate. Maaari iniisip pa niya kung anong nakain ko at kung bakit ako nang hingi ng tulong sa kanya. O siya, mauna na ako, Mori. Penelope, Yes? saan ka pupunta? Actually, magkikita kami ng mga kaibigan ko sa cram school sa... Don't go. Huh? I'm sorry, Mori pero hindi kita maintindihan eh. Makinig ka. Alam kong weird tong sasabihin ko pero gusto kitang makasabay pag-uwi. Ha?
Wala na akong pakialam kung magmukha akong tanga sa mga sinasabi ko. Kailangan ko ng tulong at isang tao lang ang pwede kong tawagan ngayon. Kinuha ko ang phone ko at nag-send ng message kay Albert, ang mayordomo ng Mori Manor, bago ako muling tumingin kay Penelope. Actually, kinakabahan ako sa darating na exam, kaya gusto ko magpatulong sa'yo hanggang maaari. Please. Okay. Thanks. Nakumbinsi ko man si Penelope na wag munang umalis. Kabado pa rin ako sa kung paano ko siya maihahatid pa uwi. Para akong nabunutan ng tinik na makita ko ang itim na sedan na huminto sa harap ng gate. Lumabas si Albert sa sasakyan at kumaway sa akin. Penelope, let's go. Nandyan ang sundo ko. Uy, salamat sa free ride, Mori. Walang anuman. Salamat din. Kumaway pa siya bago bumaba ng sasakyan. Nahatid na namin siya. Napasandal ako nang umandar ang sasakyan. Nag-aagalak akong makita na may kaibigan ka na, Miss Jillian. Sa wakas, nagsalita na si Albert. Matagal nang walang tumatawag sa akin ng ganun kaya parang naiilang ako. Albert's warm voice was still the same. He's still wearing his formal suit but his hair turned whiter than before. How are you? I'm fine. It's been a long time. Nagulat ako sa pagtawag mo sa akin kanina. Gusto mo bang umuwi na sa inyo? No, I'm sorry Albert. Pwedeng pakyatid na lang ako sa dorm. He silently followed my order. Katabi lang ng dorm ang school namin, kaya ibinaba niya ako sa harap ng school. If you needed anything, just call me. Okay. Namimiss ka na ng dad mo. Si Dad? Namimiss ako? See you, young lady. Isang taon na ako nakatira sa dorm. Pinayagan ako ni Dad na mag-dorm para makalayo sa kanila. Si Albert lang ang madalas na bumibisita sa akin. Hindi ko alam kung inutusan lang siya ni Dad o ano. Mas gusto ko pang mabuhay ng mag-isa kaysa umuwi at araw-araw kong makita si Dad na kasama ang bago niyang pamilya. Isa lang ang sigurado ko ngayon. Penelope's safe. Kinaumagahan, pagpasok ko sa classroom, walang aya na sumalubong sa akin. I found that unusual. Napansin kong huminto ang isang nagkukumpulang grupo at nakatingin sila sa akin hanggang sa makaupo ako. Jill. Bigla na lang sumulpot sa harap ko si Penelope. Nakakapanibago na tinawag niya ako sa first name ko. Bakit? Kahapon, tumawag sa akin yung mga kaibigan ko at sinabi na may aksidenteng naganap sa pupuntahan namin. Hindi ko alam kung weird bang magpasalamat sa'yo. Feeling ko, iniligtas mo ako. Nagpanggap akong walang alam. Penelope, hindi kita maintindihan. Sorry. Mabilis siyang umalis sa harap ko na parang nahihiya sa ginawa niya. Binaliwala ko lang yun. Hindi niya maaaring malaman na nakita ko ang hinaharap. Mori! May kailangan kang makita! Ha? Nagawa ni Jill na iligtas ang kaklase nilang si Penelope kahit pa wala sa plano niya ang baguhin ang hinaharap ng kahit na sino man. Is it the beginning of a friendship? Or a good start for Jill to change for the better? Alamin ang susunod na mangyayari sa The Peculiar Tale, dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod na mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Hindi na ako nakapalag nang hatakan ako ni Aya kahit malapit nang magsimula ang klase. Napansin kong may hindi magandang nangyari base sa tono ng pananalita niya. Seryoso si Aya at bihira yung mangyari. Maya-maya pa, nasa computer laboratory na kami. Walang ibang tao ron pero bukas ang isang unit kaya umupo si Aya ron. Aya, malapit na magsimula ang klase.
Gusto mo bang pagalitan tayo ni Miss Karen kapag nalaman niyang... Nakita mo ba kung anong pinagkakaguluhan nila kanina sa classroom? Hindi. Look! Ipinakita niya sa akin na nakadisplay sa monitor ng computer. Nanlaki ang mga mata ko na mabasa ang isang blog. White Knights Academy's Heartless Freak, Jillian Mori. What the hell is that? Last week lang na-post ang vlog na yan. At ngayon, kumakalat na sa buong school. Mabilis kong pinasadahan ng tingin ng mga nakasulat doon. She doesn't care about others' feelings. Like what she did to those 3 guys she played. She doesn't hate or like anything. She has no heart. She might look innocent and sweet, but she killed you 3 times inside her thoughts. Jillian Mori is a psychopath. Hinintiw ko ang pagbabasa. Bukod sa mga nakasulat, may nakapost ding mga stolen pictures ko. Yung iba kuha sa classroom, hallway, library, cafeteria, at sa iba pang bahagi ng school. Okay ka lang? Sa tingin mo ba, okay ako? Pagkatapos ko makita at mabasa to, hindi ko mapigilang mainis. Calling me a psychopath was too much. Wala akong pakialam sa ibang tao pero kailangan pa bang umabot sa ganito? All I want is a peaceful life. Sinong may kagagawa nito? Hindi ko alam, Mori. Sorry, nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Sorry, Aya. Nag-overreact lang ako. Kung sino man ang may gawa ng blog na yan, tiyak na wala lang magawa yun sa buhay. Tara na, malilate na tayo. Nakita namin si Morris na nakapamulsa ang 2 kamay at nakasandal sa pader. Halatang inaabangan niya ang paglabas namin sa computer laboratory. Nag-iwas ako ng tingin na makita ang pag-aalala sa mukha niya. Naramdam kong sinusundan niya ako ng tingin habang papalayo. What is a friend to you? And how are you as a friend? Nakatayo na ako at ramdam ko nakatutok ang mga mata ng lahat sa akin. How ironic. Sa dinarami-rami ng pwede kong mabunot na tanong sa class recitation ng English class. Bakit ito pa? Hindi ko alam kung talagang nananadya ang tadhana kaya ito talaga nakuha ko. What are friends anyway? Someone you need? Someone you could hang out with? Someone you could talk to? Someone you could fight with? Someone who listens? Who keeps your secrets? Who keeps promises? Sila ba yung nandyan lang kapag may kailangan? O yung mga taong hindi ka iiwan? Friends. Ano nga ba sila? Wait. Do I even have one? Inilibot ko ang tingin ko bago tumingin ng diretso sa blackboard. Tama ang mga hinala ko kanina. Nakatutok ang mga mata nila sa akin. Hinihintay ako magsalita. Go, Mori! Aya's cheering me up. She really considered me as her friend, but does she know if I felt the same way? Hindi lahat na makakausap at makakasalumuha natin matatawag nating kaibigan. Do I really have to answer this question or not? Hindi ko alam ang sagot. Sa dami ng iniisip ko, walang gustong kumawalang salita mula sa bibig ko. Anyway, hindi ko pa naman binabasa ang nabunot kong tanong, kaya binago ko ang tanong. I know it's not fair. Well, freedom ko pa rin na hindi sumagot. Some questions were meant to be unanswered. May mga mananatili sa alaala mo, pero hindi sa tabi mo. Naririnig ko ang mga yabag na papalapit sa akin mula sa likuran. May hinala ko kung sino yun. Wala namang ibang laging gumagambala sa pananahimik ko sa library kundi siya. Get lost, Cloud! Walang sumagot. Narinig ko lang na hinila niya ang isang silya na hindi kalayuan sa pwesto ko at saka umupo. So? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nang marinig ang boses na yon. You're expecting him, Jill? Mukhang nagkamali nga ako ng akala dahil si Morris ang nasa harap ko. Bakit hindi mo sinagot yung tanong sa'yo sa recitation kanina? Bakit hindi mo sinagot yung tanong sa'yo? Kailangan ko pa bang sagutin yun para sa'yo? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Friends are like treasure. Mahirap silang hanapin, pero napaka-espesyal. If you're a friend, it means you were chosen. You were chosen to stay in someone's life. Hindi ko makakalimutan ang quote na yan. Kasi ikaw ang nagsabi sa akin noon, Mori. At dyan naman tayo nagsimula eh. Ayoko na. Tatayo pa lang ako nang hawakan niyang kamay ko. Please, Jill.
Alam kong ang weird na nandito ako ngayon at nakikipag-usap sa'yo. Hindi nga tayo nag-uusap sa classroom eh. Parang hindi ako makahinga sa bawat salitang sinasabi ni Morris. Please, Jill. Alam mo bang nahihirapan ako? Nahihirapan ako makita kang ganyan. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Tinignan ko siya sa mga mata. And the moment I laid eyes on his, wala akong makitang hinaharap. Tanging nakaraan lang. Bitawan mo ko. Tama na, Morris. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya. Mabilis akong umalis sa lugar na yon. Pero kahit anong gawin ko, nakikita ko pa rin ang mga mata ni Morris. Kung ano ang nilalaman ng mga mata niya. Hindi ako makatakas. Sa lahat ng mga mata, ang mga mata ni Morris ang pinakakinatatakutan ko. Nakikita ko kasi sa mga mata niya ang nakaraan na matagal ko nang tinatakasan. Ang nakaraang hindi na may babalik pa. Masasabi kong hindi normal ang araw na to. Gusto kong mahiga, matulog at makalimot. Binuksan ko agad ang switch ng ilaw pagkapasok sa loob ng dorm. Kinuha ko sa ibabaw ng cabinet ang lalagyan ko ng mga gamot pero wala na pala yung laman. Itinapon ko yan sa trash can. Ng mga nakaraang araw, napansin kong madalas sumakit ang ulo ko. Mukhang kailangan kong bumalik kay Dr. Hideo para magpakonsulta. Matamlay na pumunta ako sa pintuan at binuksan ng pinto. Pero wala namang tao ron. Mukhang prank lang. Isasara ko ng pinto nang makarinig ako ng strum ng gitara. Lumabas ako at nakita siya sa hallway ng dorm. Nakasuot pa siya ng school uniform habang pinatutugtog ang gitara. Anong kalokohan na naman to, Cloud Enriquez? Sa intro pa lang ng kanta, makukuha na ang atensyon ng kahit sinong nakikinig. Lumabas din ang ibang tao sa dorm at nagulat na makita si Cloud. Nakinig lang kami sa pagkanta niya hanggang sa matapos siya. Nagustuhan mo ba? Hindi ko may kakaila na magaling talaga siya at kahit sino mabibighani sa boses niya. Alam kong alam mo na sobrang galing ko, di ba? Hindi ko alam kung anong tunay mong intensyon sa akin, Cloud Enriquez. Pero gusto kong magpasalamat sa pagpapagaan ng loob ko kahit papano. Dahil ba dyan, papayag ka nang makipag-date sa akin? Mag-isa ka. Security! Kuya! Nanggugulo oh! Hoy! Paano ka nakapasok dito? Parang action star na hinawakan ng guard si Cloud at kinaladkad palayo. Aray! Aray! Teka! Kuya! Dahan-dahan naman! Hindi pa rito nagtatapos ang lahat! Babes! Mwah! Napailing ako at pumasok ulit sa loob ng kwarto. Maya-maya, may kumatok ulit. Hindi ba talaga ako titigilan ni Cloud Enriquez? Hi! Naglaho ang ngiti ko na makita si Lily. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama bang dalawin ang ate ko? What do you want, Lily? At hindi kita kapatid. Yeah, hindi nga tayo magkapatid biologically, but I have good news. Ano na naman? Tito Richard will adopt me. Magiging Mori na rin pala ako. Natigilan ako sa sinabi niya. Pinilit kong hindi ipakita na naapektuhan ako sa sinabi niya. Yan ba dahilan kung ba't ka nagpunta rito? No. Bukas ang pinto. Pwede ka nang umalis. Lily and I are not close. I don't even consider her as a friend. Siguro noon, oo. Pero ngayon, hindi na. Mula nang malaman ko na ang ina niya magiging bagong asawa ni Dad, hindi ko na siya kinakausap. Coincidentally, magkaklase kami at hindi alam ng ibang classmates namin na magiging stepsister ko siya. Stay away from him. I see. Nakita niya siguro nangyari kanina sa library. Bakit? Natatakot ka ba? Shut up! Mag-enjoy ka lang sa ngayon, Lily. Dahil nasa iyo lahat ng bagay na pag-aari ko dati. Walang permanente sa mundo. Tandaan mo yan. Don't make me laugh, Jill. There's no place for you to come back. Isang dahilan kung bakit ayaw ko kay Lily dahil nasa kanya ang mga bagay na matagal kong pinabayaan. Hindi ko masabing inagaw niya yon dahil hinayaan ko lang. Pumigat ang pakiramdam ko pagkaalis ni Lily at hindi ko alam kung paano yun aalisin. Ilang minuto akong natulala sa kawalan at walang anumang emosyon. Binuksan ko ang isang kahon. Maalikabok yun. Tanda na matagal nang hindi ginagalaw. Tumambad ang mga kupas na larawan. Kinuha ko ang unang larawang nakatawag ng pansin ko. Napakaaliwalas ng larawan.
Gaya ng mga taong nasa loob nun. Nagkakaakbay at nagtatawanan. My shadow friends. Nasaan na nga ba sila? Literally, nasa classroom lang din naman sila. Kasama ko araw-araw. Pero dahil nababalutan na ng kadiliman, hindi ko na sila nakita. Parang hanging dumaan lang. Tiningnan ko ang likuran ng larawan. May nakasulat doon, friends are like treasure. Mahirap silang hanapin pero napaka-espesyal. If you are a friend, it means you were chosen. You were chosen to stay in someone's life. Go 1B. Nilapag ko yon at kumuha pa ng isang larawan. Tito Richard will adopt me. Bakit mo sila mas pinili, Dad? Bakit mas pinili mo si Lily kaysa sa'kin? Masakit isipan na nandito ako. Nag-iisa. Samantalang naroon ka. Kasama sila. Masaya. Magkakasabay kumain. Naisip niyo ba kung kumusta na ako? Kung kumain na ba ako? Ni minsan ba, sumagi sa isip nila kung ano na kaya ang kalagayan ko? Akala ko pipigilan niyo kung umalis. Pero anong sinabi mo sa akin? Go ahead, it's your life. Hindi naman siguro masamang mag-expect, diba? Pakiramdam ko, pinutol na niya ang ugnayan namin. The third photograph is me, with him. I smiled bitterly. Nalulungkot ako kapag naaalala ko ang nakaraan naming dalawa. Stay away from him. But Morris is with Lily now. Sinalansan ko ang mga nagkalat na larawan at pinalik yun sa loob ng kahon. Pumunta ako sa kusina, hinanap ang trash can at itinapon yun. We are starting to learn more about Jill's life and broken friendship. Posibleng ito rin ang mga rason kung bakit mas pinili niya mapag-isa. Bukod pa sa hindi pangkaraniwang kakayahan na makita ang hinaharap. Would this be the right choice? Alamin ang susunod na mangyayari sa The Peculiar's Tale. Dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod ng mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Okay, get one and pass. Magkakaroon tayo ng activity ngayong araw na may kinalaman sa future career ninyo. I want you to write a letter to yourself 10 years from now. Graduating students na kami at maaaring paghahanda lang to para sa college next year kaya ito pinapagawa sa amin ngayon. Sabi ni Miss Karen, ang buhay raw ay isang malaking kompetisyon. Hindi patas. Kung hindi ka makikipaglaban, uuwi kang talunan. Lazy and stupid people will suffer, while those clever and who gave effort can get special privileges. That's how she influenced our class. Sa paniniwala na sa pamamagitan ng magagandang grades, magkakaroon ka ng magandang future. You could get into prestigious universities by having good grades and later on, you can have a good job. Habang ginagawa nyo yan, magtatawag ako ng isa sa inyo para sa career counseling. So ang una, Jillian Mori, please come with me. Nakahinga ng maluwag ang mga kaklase ko dahil hindi sila ang maswerteng unang tinawag. Lumabas kami ng classroom. Naunang naglakad si Miss Karen. Nakasunod lang ako sa kanya. Bakit ba kailangan random pa ang pagpili? At bakit sa dinarami-rami namin sa classroom, ako pa talaga ang unang tinawag ni Miss Karen? Napatingin ako sa kamay ko. Noon ko lang na-realize na hawak ko pa rin pala ang papel na binigay niya kanina. Kung ano-ano na namang tanong ang naisip ko. Hindi ko maintindihan kung para saan ba to. Tiningnan ko ulit ang sinusundan ko hanggang sa marating namin ang reflection room. Isang malaking clear window, mesa, at dalawang upuan na magkaharap ang nakita ko sa reflection room. You can ask questions later. She just said what? I can see it on your face. Have a seat. Nahalata nga niya siguro kung anong nasa isip ko base sa expression ko. But I just stood where I am. Jillian Mori? Natauhan ako at umupo sa upuang nakaharap kay Miss Karen. Hindi ko siya tiningnan sa mga mata. Good weather, isn't it? Napatingin din ako sa bintana. Tama nga siya.
Maaliwalas ang kalangitan at maganda ang sikat ng araw. I looked at her, blanco ang ekspresyon at nakatingin pa rin sa malayo. Why are you still looking outside? Well, because you're comfortable talking to someone who doesn't look at you. How do you feel right now? I'm fine. I'm really trying to. Even though I'm so tired of acting like I'm fine and trying to forget the truth, I'm not happy. I want someone to look into my eyes and see how I really feel. Minsan talaga hindi naaayon ang nilalabas ng bibig sa nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya, pero binalik ko ulit ang tingin sa labas ng bintana. So, she can sense it. My life is dreadfully boring. Huh, why do you say so? Doing the same things every day sucks. Then why are you still here? Para mag-aral. You said life isn't fair for those lazy and stupid. Do you think so? Can we make this short? It's pointless. Why? Students hate counseling like this and talking about senseless things. Is that so? You call it senseless? What do you want to know? Well, can you tell me? What do you want to be? I've heard that question many times before. What do I want to be? When I was 5, I was told to become a doctor like my father. When I turned 12, they wanted me to be the heir of their business. But now, it seems like everyone was waiting for my final answer. But hell, I don't really know. Mahirap lumaki na may nagdidikta kung paano ka mabubuhay, kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong suotin, kung anong gusto mong marating sa hinaharap. I don't know. We're talking about your future, young lady. Why do people want to know the future? Because life is full of what-ifs. So people are worried and scared. But the truth is, wala naman talagang dapat ikatakot. There's hope in every future, Jill. She called me Jill. Who are you? Who am I? I am the one who was supposed to ask you that, Jill Mori. Who are you? Sino nga ba ako? I'm Jillian Mori, and I can see the future. Really? So, can you tell me what's mine? For the first time, I told my secret to someone. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Nagulat ako sa nakita ko. That was the first time I met her eyes, but I saw nothing. I remained silent. Hindi ako makapaniwala. Wala akong nakitang hinaharap sa mga mata niya. Bakit? Paano? Bukod kay Morris, isa na si Miss Karen sa mga taong hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko makita ang hinaharap. Pero hindi ba magandang senyales yun? Na kaya ko maging normal? Kahit sa mga piling tao. Hindi kaya may posibilidad na nawala yun? Sinadya kong magpaiwan sa classroom nang sumapit ang uwian. Nagambala ang pag-iisa ko nang bumukas ang pinto at pumasok si Stephen Yue, isa sa mga outcast sa klase namin. Nakayuko siyang pumasok at may hawak na mop at timba. Cleaner siya ngayong araw pero iniwan siya ng mga kasama niya. Nang madaanan niya ang pwesto ko, bigla siyang natisod. Sorry, Mori. Nagkamali ako nang titigan ko ang mga mata ni Yue. Nakita ang hinaharap niya. Pagkatapos ng mahabang exam, babagsak siya, mapupuno ng frustrations. Nakita ko siya sa estasyon ng tren, naglalakad pa palapit. Tumayo ako. Tinamig siya at nagmamadaling lumabas ng silid. Bakit tuwing makikita ko ang mga mata nila, kailangan may mangyayaring hindi maganda? Hindi ko dapat sinusubok ulit ang kakayahan ko kahit na kanino. Ang kapalaran ni Stephen, katulad yun ng kay Penelope. Sa kamay ko nakasalalay ang kaligtasan at buhay niya. Good morning, Mori! Sorry ni Men. Wow, ngayon lang tayo nagkasabay sa umaga. Ang saya-saya. Bilis, malilate na tayo. Tara na! Biglang tumakbo si Aya at dahil nga nakakawit ang braso niya sa braso ko, tumakbo na rin ako. Ganito palagi si Aya. She's always friendly to everybody. Laging hyper at walang pinoproblema sa buhay. Kahit na minsan, nakakainis at nakakairita na. Excuse me, padaan naman. Aray! Nadapa si Aya sa gitna ng maraming tao. Binalikan ko siya at tinulungan makatayo. Oh, thank you, Mori. Hala, nakapost na ang results. Nagfa-flash sa monitors ang announcement ng rankings ng bawat section base sa exam ng nakaraang araw. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa rankings na yun. Pero halos lahat ng mga estudyante, ginagawang big deal yun. Rank 40, Stephen Yue. Uy, congrats! Rank 40 ka na naman, men. Aral-aral din pag may time. Habang nakangiti lang si Stephen at kakamot-kamot sa ulo, naalala ko nakita ko kahapon. Hindi rin ako makapaniwala pero kahit kailan, hindi pa ako nagkamali sa mga nakita ko. Kuyom ang dalawa kong palad habang nakatingin sa kanila. Wala silang kaalam-alam sa pinagdadaanan ni Stephen. Hindi nila alam na sa pangiti-ngiti lang ito pero ang totoo, naghuhumiyaw ito upang humingi ng tulong. Mori, may kaaway ka ba? Wala naman. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Naglakad na ako papunta sa classroom at sumunod sa akin si Aya.
Okay, class, listen, magkakaroon tayo ng retest ngayong araw. It was announced by the principal na wala ang ilang answer keys sa printing office. Hindi pa kumpirmado kung ninakaw ito, but the school wants a retest to make sure na walang dayaang naganap. Ibig sabihin, may chance pang magbago ang scores nyo. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Kapag nagbago ang scores, magbabago rin ang pwesto ninyo sa ating ranking. Right after the exam, magbibigay ng 1 oras bago i-post ang bagong results sa announcement monitors. Dismayado man ang lahat, ipinamigay ni Miss Karen ang test papers at answer sheet. Nagmamadali ang halos lahat sa pagsagot. Samantalang ako, 5 minuto yatang nakatitig sa papel bago ko hawakan ng ballpen. Ito na ang pagkakataong yun. Wala akong pakialam kung ano mangyari. Nang malapit nang matapos ang 1 oras ng pagsagot sa exam, inilagay ko ang pangalan ni Stephen sa test paper ko imbis na pangalan ko. Nang makita kong patapos na siyang sagutin ng test paper niya, tumayo ako. Ako na. Salamat, Jill. Pasimple kong itinago sa likuran ko ang papel niya at ipinasa ang papel na sinagutan ko at may pangalan niya. Nakita kong palabas na ng classroom si Stephen. Nilamukos ko ang totoong answer sheet niya at nilagay sa bag ko. Kailangan ko nang umalis bago pa ako mabuking. Jill Mori? Bakit po? Good luck. Thanks. That same day, malalaman din ang score ng retest. Excited. At the same time, kinakabahan din ang lahat ng estudyante habang naghihintay ng announcement. Lumabas din ako pagkaraan ng ilang sandali at laking gulat ko na makita ang resultas na board. Walang ipinagbago. Nasa huling posisyon pa rin si Stephen. Paano nangyari yun? Patakbo kong tinungo ang faculty room. Hindi na ako kumatok. Pumasok ako roon at nakita ko ang mga teacher na abalang-abala sa kung anumang ginagawa nila. Hinanap ng mga mata ko si Miss Karen at nakita ko siya sa table niya. Iha, anong ginagawa mo? Oras ng klase ngayon ah. Hindi ko pinansin ng teacher na humarang sa akin at dire-diretsyong naglakad papunta sa table niya. Miss Karen? Yes? May problema ba? Alam mo? Ang alin? Alam mo na ipinalit ko ang papel ko kay Stephen. Yes. Ilang segundo siyang tumitig sa akin. Alam kong hindi ko naman makikita ang hinaharap niya kaya sinalubong ko ang tingin niya. Pero Miss Karen, ginawa ko yun dahil... Dahil? You told me that you'll change the future just to protect someone. And that's what I did. I saw the future and I had to save him, but you ruined it. Who do you think I am? I'm your teacher, and I despise people who cheat on exams. But in this case, I'm going to help you. Jill is now willing to help others and to use her ability for good. Pero may tama at maling proseso ng pagtulong at mukhang alam iyon ni Miss Karen. Can Jill trust her? And will she believe her? Alamin ang susunod na mangyayari sa The Peculiar Tale. Dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod na mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! This episode may be disturbing to some of our listeners. We acknowledge that this content may be difficult to process and encourage you to care for your safety and well-being. Hindi na nakita ng kahit sino si Stephen mula nang ilabas ang bagong resulta ng exams. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Uwian na nang puntahan ko si Miss Karen sa faculty room. Nangako siya kanina na tutulungan niya ako. Nako, kanina pa siya umuwi, Iha. Nadismaya ako. Ibig sabihin, hindi ako sineryoso ni Miss Karen. Kung sa bagay, sino ba naman ang maniniwala kapag sinabi ko nakita ko kung anong mangyayari sa future? Nagmukha lang akong katawa-tawa. I guess I have to do this alone like usual. 7:29 p.m. I still have 10 minutes left. Hindi ako pwedeng huminto sa pagtakbo. I'm almost there. Pero pagdating ko sa entrance ng Central Train Station, marami ng tao kaya nahirapan akong makipagsiksikan. Nang magawa kong makapasok sa loob, napakahaba naman ng pila sa pagtap ng card. Hindi ko pa rin makita si Stephen. Mahirap tumakbo kapag maraming tao at siksikan. Stephen! 3 minutes.
I keep on running. I stop to catch my breath. The train is about to move. Shit! Inaalala ko ang mga detalye ng feature ni Stephen na nakita ko sa mga mata niya. Maury! Miss Karen? Anong ginagawa mo rito? Imbis na sumagot, may tinuro siya. Sinundan ko ng tingin ng kamay niya. Nakaturo yun sa isang bench sa di kalayuan. Stephen! He was about to jump, but I stopped him. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko sukat akalaing naniniwala siya sa sinabi ko at talagang nagpunta siya rito para pigilan mismo si Stephen. Natapos kong mapakinggan ang paliwanag ni Miss Karen. Pinuntahan ko si Stephen na nakaupo sa bench. Nakayuko ito. Alam kong napansin niya ang presensya ko pero hindi niya ako tiningnan. Tumabi ako sa kanya. Sinabi sa akin ni Miss Karen, dinaya mo yung exam para pumasa ako. Tumango lang ako at tumingin sa kawalan. Pakiramdam ko napakawalang kwenta ko. Tuwing may ganitong pagkakamali, gusto kong mawala sa mundo. Kung hindi mo sinadya yung exam, hindi ako mas magmumukhang kawawa. Hindi ko kailangan ng awa mo para iligtas ako sa kahihiyan. Sinong may sabing naaawa ko sa'yo? Ha? Sa mundong to, hindi lahat ng tao ganun kabait para tulungan ka. Hindi lahat ng tao may malasakit para pag-aksayan ka ng oras. Kung ikukumpara sa'yo ang buhay ko, walang-wala yan kung ano man ang pinagdadaanan ko. Pero nandito pa rin ako sa mundong to. Nabubuhay ng walang direksyon at tila nakalimutan na ng lahat. Stephen, walang ibang pwedeng tumulong sa sarili mo kung hindi ikaw lang. Sarili mo lang din ang kakampi mo. Hindi masamang maging mahina. Ang masama, yung hindi ka lumalaban. Oy! Mori! Marami akong gustong takasan. Lalo ng mga bagay na hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin. Hindi naging sapat ang pagtulong at pagliligtas ko kina Penelope at Stephen para hindi patuloy na pagsisihan ang mga nagawa ko noon. Nanginig ang mga tuhod ko at unti-unting lumabo ang paningin ko. Wala akong makapitan. Alam kong wala ring sasalo sa akin. Kahit nanlalabo ang paningin ko, narinig ko sina Miss Karen at Stephen na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Jill! Tumambad sa akin ang puting kisame. Nakakasilaw ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kwarto. Naamoy ko kaagad ang antiseptics. Narinig ko ang pabalik-balik na yabag ng mga tao mula sa labas ng kwarto. Maaaring mga nurse yun. Nang mapayuko ako, nakita ko napalitan ng hospital gown ang suot kong uniform nang himatayan ako. Kahit paano, naramdaman kong may lakas ako. Kailan pa kaya ako nakakonfine dito? It's a relief na nagising ka na. Nakaupo si Miss Karen sa couch. Di kalayuan sa higaan ko habang nagbabalat ng mansanas. Iniwan niya ang ginagawa niya at lumapit sa akin. Anong nangyari? Well, you lost consciousness. I met her case as usual. Wala akong nakitang hinaharap sa mga mata niya. Unique. You were in a state of deep sleep due to sedatives na binigay ng doktor. Sleep? Ilang oras akong tulog? Hindi lang oras. Isang araw kang walang malay. Nanibago ako sa pag-aalalang nakikita ko sa mukha niya. Halatang may pinipigilang emosyon. Oh, why? Mild anemia. The doctor said you're stressed due to lack of sleep and nutritional imbalance. Paanong nangyari yun? Because you're human too, Jill. Natauhan ako sa sinabi niya at saka ko lang naisip na tao pa rin nga pala ako. Kahit may extraordinary akong kakayahan, mahina pa rin pala ako. Hindi nga pala ako immortal. Tinawagan ko na ang guardian mo. They already settled the bill. Dumating na rin na magbabantay sa'yo. Umalis lang siya para kumuha ng mga damit mo. Babalik din daw siya. Sino? Si Manang Fe. Hindi ko alam kung bakit ako nadismaya sa sinabi ni Miss Karen. Sino pa bang aasahan ko? Gusto ko umalis dito. You can't. Kailangan mo magstay dito para gumaling ka. Kung gusto mong makauwi ka agad, then rest. Kailangan ko na umalis. If you need anything, maraming mag-aasikaso sa'yo dito.
Ako nang bahala sa excuse mo sa school. Miss Karen, Yes? nothing. Get well soon, Jill. Thanks. Lumabas ako ng silid. Alam kong bawal pero ayoko talagang makulong lang doon. Hindi pa rin naman dumarating ang magbabantay sa akin. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang alalahanin ang nakaraan. Ang dahilan kung bakit ayoko sa lugar nito. Sa ospital nagsimula ang lahat. Namalayan ko na lang na nasa cafeteria na pala ako. Kaunti lang ang tao ron. May mga pasyente na kasama ang mga kamag-anak o kaibigan nila. Bibili sana ako ng chocolate milk nang ma-realize kong wala nga pala akong dalang pera kaya umalis na lang ako. Oni! Aha? Oni! Isang tao lang naman ang alam kong tumatawag ng ganun sa akin. Hanggang sa naramdaman ko may dalawang brasong yumakap sa baywang ko. Hanyul. Oni! Naaalala mo pa pala ako! Akala ko hindi na kita makikita. Uni means big sister. Hanyul is a half-Korean, half-Filipino little girl who I met 2 years ago. I looked at her and I saw how much she grew. Hey! Anong ginagawa mo rito? Baka may naghahanap na sa'yo. Bakit ka lumabas ng kwarto mo? Diba? Sabi ng... Jillian? Naalala pa pala niya ako. 2 years ago, I was here. And I want to forget that. Badly. Nang makabalik na sa kwarto niya si Hanyul ay saka lang kami nakapag-usap ng head nurse na si Ma'am Rosalia. Mas lumala ng sakit niya ngayon. Maraming random errors sa buhay at mga pangyayari na hindi makokontrol ng tao. Some features are unavoidable. There are things that were not meant to be changed. There's only one thing you can do. Accept it. We were forced to accept things no matter how good or bad they were. Like accepting the cruelty of reality. Hanyul's time has come. Ang oras na inilaan sa kanya rito sa lupa ay papaubos na. And if I could ask God, why her? Bakit kailangan niyang kuhanin kagad ang buhay na ipinahiram niya sa batang punong-puno ng mga inosenteng pangarap? I also wanted to ask, why me? Bakit ako ang kailangan makakita ng mga kapalarang naghihintay sa bawat tao? Iha. Tumango sa akin si Head Nurse Rosalia. Hudyat na pinapapasok na niya ako sa loob ng kwarto ni Hanyul. Kanina ka pa niya hinihintay, Jillian. I looked at Hanyul's mom. She's holding back her tears. I knew what would happen next. I took a deep breath before I opened the door. I need to do this because there's no more time left. The future I saw 2 years ago. Oh, Oni! She's fragile. I can see through her eyes that she's tired. Her little body was still fighting and struggling over the pain. Oni! Annyeong! It means hello in Korean. And it also means goodbye. She weakly waved at me. Hi! I smiled. Her hair is completely gone. And the wig that she's wearing now was my long hair that I donated 2 years ago. Katabi ng kama niya ang mga naglalakihang aparato. Na halos yun na lang yata ang kinalakihan niya mula nang magkamalay sa mundong ito. Oni? Yes? Thank you! Hindi ako sumagot. Hindi ko kasi alam kung bakit siya nagpapasalamat. May dapat ba siyang ipagpasalamat sa akin? Oni! I dreamed last night. I saw you. Really? Remember when we first met here? You have a long, beautiful hair, and you're always smiling. Hanyul? Yes, Oni. Please don't go yet. Oni? I'm sorry. It hurts so much. I'm going. She gave me a very weak smile. Alam na rin pala niya na after struggling for so long, she'd choose this. No, she didn't give up. She accepted the fact of dying. She accepted it because she doesn't have any choice. She's been preparing herself for so long, not to be afraid to die. This was the path Hanyul chose. Oni. Lalo kong lumapit para marinig ang mga sasabihin niya. Ang mga huling sasabihin niya. Please, smile again.
And in that moment, her battle ended. Pinagmamasdan ko ang larawang ibinigay sa akin ng mama ni Hanyul. The photo was taken 2 years ago. The picture of me and little Hanyul. Sa panaginip ni Hanyul, nakita niya akong may mahabang buhok at may magandang ngiti sa mga labi. Gusto kong isipin na hindi ako ang babaeng nasa larawan. Ibang-ibang taong to sa akin. Ibang-iba sa kung sino at ano ko ngayon. Bukod sa hanggang balikat na lang ang buhok ko ngayon, ang mga mata na mayroon ako ngayon ay hindi na magiging katulad ng dati. Nangangahulugan lang na hindi na maibabalik pa ang dating ako. Goodbye, Hanyul. I'll miss you too. Salamat. Dahil naging kaibigan kita. Noong mga panahong naglaho ang lahat ng mga taong inaasahan kong sasaklolo sa akin sa oras ng mga unos. Pareho tayong walang masasandalan ng mga oras na yun. Sorry kung sa bandang huli iniwan kita at bigla na lang ako umalis. Sorry din kung ngayon lang ako nakabalik. Sorry kung kailan huli ng lahat. Sorry, Hanyul. Bilang kapalit ng pagkukulang ko, I want to grant what Hanyul wished. Nagawa man ni Jill na iligtas si Stephen, ay nawala naman siya ng isang kaibigan. As Jill is processing the reality of her life, she can't help but have certain regrets. At ano kaya ang hiling na nais niyang tuparin para makabawi? Alamin sa susunod na mangyayari sa The Peculiar's Tale. Dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod na mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Jill Mori, Jill Mori, Jill Mori, come with us. Bigla akong napabalikwas. Muli, isang panaginip. Hinintay kong luminaw ang paningin ko hanggang sa malaman ko na nakatayo na pala ako sa tapat ng study table ko. I've been hearing that voice calling my name over and over again. An unknown voice that keeps playing in my head, trying to reach me. Not again. Another episode. Inaatake na naman ako ng sleepwalking. Hindi yun ang unang beses na nangyari ang ganito sa akin. Hindi na nga mabilang sa mga daliri kong ilan. Pero ang nakapagtataka sa lahat, ang nakabukas na laptop. This was odd. Ngayon ko lang naranasan na mangyari yung ganito. Nang galawin ko ang mouse, nawala ang screensaver. Nakita ko isang blog? Sinulyapan ko ang wall clock. 3:34 a.m. The devil's hour? Sa dami ng kakaibang nangyayari sa katawan ko, parang gusto ko nalang tumawa. I guess I really need to see Dr. Hideo again. Hindi pa man nakakapagpaalam ang teacher sa harap. Tumayo na ang iba kong classmates. Nang ma-discharge ako sa hospital, kaagad akong bumalik sa school na parang walang nangyari. Mori! Nabalitaan ko nagkasakit ka. Sana okay ka na ngayon. Sige, mauna na. Aya. Ha? Gusto ko lang sabihin I'm sorry. Nabinat ka ba? Daling kaya kita sa klinik. I know it's weird. I just want to say na gusto kong sumabay kumain. OMG! Talaga? Aya! Hindi ako makahinga sa yakap mo. Tara na, bago pa magbago ang isip ko. Teka. May alam ako magandang spot. Wala akong ideya kung saan niya ako dadalhin, kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ko maiwasang mapangiti. I saw a genuine happiness in her face and I can't help but to feel sorry. Sa kabila ng magaspang na pakikitungo ko sa kanya noon, hindi pa rin siya nagbabago. Anong ginawa ko para makatanggap ng ganitong kabutihan?
Tama nga ang hinala ko nang umakyat kami papunta sa itaas at narating ang rooftop. Bumungad ang shed at table. Naroon din sina Stephen at Penelope. Napatayo pa nga sila na makita ko. Oh, bakit ang tagal mo, Aya? At saka, Mori? Hey, yo! What's up, Mori man? Masaya akong binati ni Tadeo. Hilig talaga niyang dutungan ng men ang bawat sentence na sasabihin niya. Habang si Waldo naman ay mukhang hindi alam ko ano ang sasabihin. Mori, sorry. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka... Stephen. Salamat. Mori, alam kong weird na sinabi ko sa'yo noong isang araw, pero totoong thankful pa rin ako sa'yo. Pwede bang Jill na lang ang itawag niyo sa akin? Oo naman! Jill! Susubukan ko uling makipaglapit sa ibang tao. Para kay Hanyol, para sa katuparan ng kanyang huling hiling. Sabay-sabay kaming bumalik sa classroom pagkatapos naming kumain. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. May isang message galing sa isang unknown number. Pangalan ko lang ang laman ng message. Hindi ko na sana papansinin yun at itutupi na ang flip phone ko pero nag-vibrate ulit yun. May na-receive na naman akong text message at nanggaling na naman yun sa parehong unknown number. Jill. Iyon lang uli ang laman ng message. Ano kayang problema na ng taong nagtitext sa akin nito? Tiningnan ko sina Aya. Baka sakaling isa lang sa kanila nagtitext sa akin. Pero nagkikwentuhan sila at wala namang gumagamit ng cellphone. Hanggang sa makarating kami ng classroom, hindi ako tinitigilan ng unknown sender. Malapit na magsimula ang klase nang maalala ko na nakalimutan ko ang notebook ko sa calculus sa rooftop. Nag-review kasi kami kanina. Jill! Saan ka pupunta? Nakalimutan ko yung notebook ko. Dali-dali ako lumabas ng classroom. Pero napahinto ako na makita si Lily. Kahit nakatalikod siya, alam kong siya yun. May kausap siya sa cellphone. Hindi mo pa ba ako titigilan? Oo, nalagay ko na nga sa yung cameras. Masaya ka na? Nasunod ko na yung gusto mo, so please, tigilan mo na ako. We have a deal. Nagawa ko na yung pinagagawa mo, so I hope you'll be fair enough. So it's blackmail. Wow, may namba-blackmail kay Lily? Cool. Halata naman sa nanginginig at iritadong boses ni Lily ang nangyari. Mukhang takot na takot siya sa kausap. Kanino at saan naman kaya siya natatakot? Sa taong kausap niya? O sa deal nila? Both siguro. Anyway, it's her life. Wala akong pakialam sa kung anong mangyari sa kanya. Bakit parang nakakita ka ng multo? Wala. It's none of your business. Excuse me. Namumutla si Lily. Hinayaan ko na siyang makadaan. Napangisi ako. First time ko makitang ganun si Lily. Nakakatawa. Naglalakad na sana ulit ako nang mag-vibrate ulit ang phone ko. Heto na naman ang makulit na unknown number. Iba-block ko na sana nang mag-text ulit ito. Check the blog. Napahinto ako na makitang may kasama yung link. Na-curious ako. Ito ba yung blog na may headline na freak at psychopath ako? Pinindot ko ang link at nabasa ko na naman yung headline na White Knights Academy's Heartless Freak, Jillian Mori. Wala pa rin namang bago ron. Pero, teka, updated 11 hours ago. Jillian Mori, the girl who can see the future. Anong... Kaagad akong bumalik sa loob ng classroom at tiningnan ng mga kaklase ko. Tila bumagal ang paggalaw ng oras. Habang may kani-kaniyang mundo ang mga kaklase ko at hindi nila napapansin ang aking presensya, may isang tao sa classroom na to na nakakaalam kung ano ko. That blog was definitely up to something against me. Nung una, akala ko sadyang malakas lang ang trip ng gumawa nun. Pero ngayon, ibang usapan na. Buong hapon kong inisip ang tungkol sa bagay na yun at hindi ko na nagawang makinig sa mga lessons. Unti-unti ako nilalamon ng mga tanong sa isip ko. Nang sumapit ang uwian, inalok ako ni Aya na sumabay sa kanilang maglakad pa uwi kahit na dyan lang naman ako nakatira sa dorm. Ay, kailangan ko pa nga palang magpa-consult kay Miss Karen tungkol sa university na a-applyan ko. Napapitlag ako nang marinig ang pangalang yun. Muntikan ko nang makalimutan na kung mayroon mang isang tao na nakakaalam ng lihim ko. Walang iba kundi si Miss Karen. Aya, hindi na pala ako sasabay. Ha? Bakit? Sa pagmamadali, hindi ko na siya sinagot at lumabas na ako ng classroom. Pumunta ako sa ground floor. Wala nang masyadong estudyante doon. Dumiretso ako sa faculty room at kumatok muna bago pumasok sa loob. Oh, Miss Mori. Anong may tutulong ko sa'yo? Nandyan po ba si Miss Karen Italia? Ah, si Miss Italia? Naku, kaaalis lang niya.
Hindi ba kayo nagkasalubong sa labas? Ano bang kailangan mo sa kanya? Wala naman po. Thank you, sir. Ang weird. Kung kakaalis lang niya, dapat makakasalubong ko nga siya. O baka naman talaga nagkasalisi lang kami. Pagkalabas ko ng faculty room, natanaw ko si Miss Karen na naglalakad papunta sa main gate. Bala ko sana siyang habulin at kausapin pero nagbago ang isip ko. Hindi ko alam kung anong hangin ang bumulong sa akin na sundan lang siya. Silly me. Mabilis siyang maglakad kaya binilisan ko rin ang lakad ko. But as much as possible, medyo malayo ang distansya ko sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ilang tulay, palengke, iba't ibang establishment sa bayan at ilang kalye na rin ang dinaanan namin. Saan ba kasi siya pupunta? Nakakapagod na. Huminto ako saglit. Lumiko si Miss Karen sa isang kanto. Sinikap ko siyang habulin ngunit bigla siyang nawala na parang bula. Hindi ko na siya makita. Damn, nasayang lang lahat ng effort ko sa pagsunod sa kanya. Bagsak ang mga balikat na nag-abang na lang ako ng taxi. Maya-maya, may dumaang taxi na kaagad ko namang tinara. White Knights Academy ho, please. Tumango naman si Manong na nakasuot pa ng shades. Ang weird. Pasado 7:00 na ng gabi pero nakasuot pa rin siya ng shades. Napansin ko ang tattoo niya sa kamay. Black diamond. Umiling ako at binaliwala yun. Hanggang sa di ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Napagod ako sa pagsunod kay Miss Karen. Jill Mori, come with us. Dumilat ako nang marinig ang boses na yun. Damn! Hanggang dito ba naman sinusundan ako ng boses na yun? Nang mapatingin ako sa bintana ng taxi, napansin kong ibang daan ang dinadaanan namin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Manong. Manong, saan ho tayo pupunta? Hindi naman ho rito ang daan papuntang White Knights. Palihim ako nagda-dial sa cellphone ko. Pero nagring ang cellphone ng driver at nakuha nun ang atensyon ko. This is Sio. Where is she? Kinakabahan na talaga ako. Binuksan ko ang pinto at tumalon. Wala na akong pakialam kung umaandar ang kotse. Ang gusto ko lang itakasan si Manong dahil natatakot ako may gawin siyang masama sa akin. Do or die. Naramdaman ko ang sakit at kirot habang pagulong-gulong ako sa kalsada. Mabuti na lang hindi gaanong kabilisan ng pagpapatakbo ni Manong ng taxi. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Madilim ang lugar at hindi yun pamilyar sa akin. Pinilit kong tumayo kahit na masakit ang mga gasgas at sugat ko sa braso at binti. Ay Diyos ko! Miss, okay ka lang ba? Bigla na lang akong pinagkaguluhan ng mga tao na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi na to nakakatuwa. Jill is trying to live a normal life. Pero may kakaibang vlog. May mga mensahe mula sa unknown number at may taxi driver na muntik nang kumidnap sa kanya. Si Miss Karen ba ang may gawa ng mga iyon dahil alam niya ang kakayahan ni Jill? Alamin sa susunod na episode ng The Peculiar Tale. Dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod ng mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Hindi ko na muna iniisip ang mga nangyari lalo pa at mas naging abala kami sa pag-aaral. Nagkayaya ang mag-group study sina Aya pagkatapos ng klase. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa Mircos, isang coffee shop na malapit sa school. Pero kung kailan nasa labas na kaming lahat, saka lang naalala ni Penelope na nakalimutan niya ang notebook niya sa locker. Guys, sorry talaga. Kanina pa humihingi ng sorry si Penelope. Wala rin naman kaming ibang choice kundi samahan siyang bumalik. Nakiusap lang kami sa guard sa main gate at pinayagan naman kami. Papasara na kasi ang school. Iisang ilaw na lang ang nakabukas sa lobby kaya medyo madilim.
nga yung jacket ko. Si Stephen lang yun, pinagtitipan ka. Ha ha ha! Nakakatawa ka, Stephen. Tingnan mo yun, Aya. Nagulat ka sa mukha mo, ano? Buisit ka talaga, Baldo. Buisit! Binuksan ni Penelope ang locker at hinanap ang notebook niya. Naka-off na ang lahat ng ilaw. Nag-aagaw dilim na sa labas at tanging ang ilaw na nagmumula sa labas na nagbibigay liwanag sa amin. Teka, wala dito yung notebook ko. Pero feeling ko, nasa classroom yun. Di tara na. Ganito na lang. Kami ni Aya ang pupunta sa classroom. Tapos, maghintay na lang kayo sa lobby. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa suggestion mo, Penpen. Okay, walang problema. So ako talaga. Bakit ako pang isasama mo? Bago pa makaangal si Aya, nahila na siya ni Penelope papalayo. Naglakad kaming tatlo ni Nabaldo pabalik sa lobby. Uy, CR lang ako. Sama na ako. Mauna ka na, Jill. Ganun. Kailangan iwanan ako? Sa huli, ako na lang ang mag-isang bababa. Gusto ko silang batukan at pag-untugin dahil bigla nila akong iniwan. Hinintay ko sila ron pero lumipas ang 10 minuto, hindi pa rin sila bumababa. Inon ko ang cellphone ko para tawagan sina Aya. Pero sunod-sunod na mga na-receive kong text messages. I know who made the blog. Idinadial ko na ang contact number ni Aya nang tumunog ang ringtone ko. Tumatawag ang unknown number na nagpapadala ng message tungkol sa blog. Hello? Sino to? Ben! Mas kinabahan ako at parang lalong lumabig ang paligid na marinig ko ang boses ni Aya sa kabilang linya. Ano pa ng pinutok mo? Kanina pa nila tayo hinihintay sa baba. Hindi. Bakit sila naririnig ko sa background? Hindi kaya... Biglang naputol ang tawag kaya hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo papunta sa classroom namin. Uy, Jill, nangyari? Jill! Jill, sandali! Nagulat sina Aya at Penelope nang bigla akong buksan ng pinto. Hingal na hingal kaming tatlo nila Baldo at Stephen. Oo, bakit? Anong nangyari? Itatanong ko rin sana kay Jill yan eh. I need your help. Help? Pero umalis muna tayo rito, please. Okay. Tara na? Miss Karen! What are you doing here? Miss, muntik na kami atakihin sa puso. Akala namin multo. May nakalimutan lang po kami. Ako ang dapat magtanong yan, Miss Karen. Ano pong ginagawa niyo rito? Jill! I also forgot something. Mauna na po kami. Marami kang dapat ipaliwanag sa amin, Mori. Alam mo, maluloka na talaga ako sa mga pinagagagawa mo. Bakit mo naman sinabihan ng ganon si Miss Karen? Saka bakit ka tumakbo bigla? Ano nangyari? Teka, hinay-hinay lang. Pwede bang umorder muna tayo? Waiter! Pagkatapos naming maka-order, muli nila akong tinanong. You said you need our help? Sasabihin ko sa inyo. Pero umaasa kung hindi nyo to'y pagsasabi kahit kanino. Sige. Okay. Promise. Aya, natatandaan mo pa ba yung blog na pinakita mo sa akin? Oo. Noong una, hindi ko yun pinansin. Pero lately may biglang nanggulo sa akin. May kung sinong nagtitext sa akin ng tungkol sa blog. Pero bakit ka tumakbo kanina? Dahil tumawag sa akin kanina yung unknown number. At sinagot mo? Oo. Sabi niya, alam daw niya kung sino gumawa ng blog na yun. Kinabahan na ako sa sinabi niya pero pilit ko pa rin binaliwala. At kanina, nung bumalik tayo sa school, di ba nagpunta sila Aya sa classroom at sila Baldo naman nag-CR. Naiwan ako mag-isa sa lobby. Tungaks ka! Bakit mo iniwan si Mori? Aray! Masakit ah! Shh! Kaya ako tumakbo kasi. Nung sinagot ko ang tawag, walang sumasagot. Pero naririnig ko sa kabilang linya ang mga boses ni Aya at Penelope. Ayoko na! Horror na talaga to, ayoko na! Aya, huminahon ka. Ay, bit ng yakap mo. Dali. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, malapit lang sa homeroom yung tumatawag? Tapos paglabas natin, nakita natin si... Miss Karen! Kaya ba tinanong mo ng ganun si Miss Karen?
Siya yung caller? Hindi ko alam. Kung siya ang caller mo, maaaring siya din ang gumawa ng vlog. Pero kung siya nga yun, ano naman ang dahilan niya? Sa tingin ko, hindi naman magagawa yun ni Miss Karen. I can help you, Jill. Talaga? Kung hindi nyo itatanong, mahusay ako sa computer. Susubukan kong itrack ang IP address ng blog. Stephen, bakit ngayon mo lang naisip yan? Computer genius ka pala eh. Pero teka, bakit ikaw ang rank 40 kung... Hindi ko rin alam. Hindi talaga ako magaling sa standard examinations. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang alokin ako ng tulong ni Stephen. Hindi ko na yun tinanggihan at kaagad ako nagpasalamat. Sa wakas, malalaman ko na rin ang katotohanan. Kinabukasan, hindi na ako muling ginambala ng unknown number. Ngunit nananatili pa rin ang mga katanungan sa aking isip. Noong isang gabi, muntik na akong makidnap at narinig ko ang pangalang Sio. Kahapon naman, tumawag ang unknown number na may alam tungkol sa blog. At pinakakapansin-pansin, konektado ang mga ito sa iisang tao na walang iba kundi si Miss Karen Italia. Sa pagkakataong to, sisiguraduhin ko na talaga na makakausap ko siya. At hindi na ako mag-aalinlangan na alamin ang katotohanan mula sa kanya. Naglalakad ako sa hallway nang makita ko si Cloud. Malayo pa lang kumakaway na siya. Ang malas ko talaga. Jill Babes! Hindi naman pwedeng talikuran ko siya dahil sa direksyon niya ang papunta sa faculty room. Binilisan ko pa ang paglalakad. Pep. Why are you avoiding me? May atraso ka pa sa akin. Yung totoo, nag-aaral ka ba? Bitawan... Come on, Jill. Tigilan mo siya. Sabay kaming napalingon sa pinagmulan ng boses. Si Morris. Ikaw na naman. Kapag ayaw sa'yo ng tao, huwag mong pilitin. Bakit ba? Teka, pansin ko lang lagi kang sumusulpot kapag may moment kami ni Jill Babes. Stalker ka ba? Ilang segundo silang nagtitigan pero maya-maya, nakita kong ngumisi si Morris. Ngayon ko lang yun nakita. Tapos itinulak niya na lang bigla sa balikat si Cloud. What the? Tama na yan! Anong nangyayari dito? Tigil niyo yan. Nagulat na lang ang lahat ng itinulak ni Morris ang prefect at tumama siya sa dingding. Morris! Morris! Tama na! Nang makatayo siya, doon lang siya natauhan. Jill, I'm sorry. Naiwan kaming naguguluhan sa ginawa ni Morris. Iba talagang nagagawa ng selos. Napatingin ako kay Cloud. Inaayos niya ang sleeve ng kanyang uniform. Itinupi niya yon pataas. Hindi ko na siya sana papansinin pero nakita kong may black diamond tattoo si Cloud. Isang itim na envelope ang bumungad sa akin pagkapasok ko sa loob ng dorm. Nasa sahig yun at maaaring isiningit lang sa ilalim ng pinto. Hindi ko yun pinansin dahil baka invitation lang yun mula sa magaling kong ama. Nagpalit ako ng damit at saka humiga sa kama. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala kaagad ako. Jill Mori. Nagising ako. Gaano ba kahaba ang tinulog ko? Hallucination na naman ba ito? Tumayo ako sa kama at uminom ng tubig. Nang mahiga uli ako para matulog, hindi na ako inaantok. Nakailang ikot na ako sa kama hanggang sa maagaw ng laptop ang atensyon ko. Wala namang bago ron. Nakapatong pa rin naman yun sa study table pero may kung anong pwersa ang tila tumatawag sa akin para lapitan yun. Una kong hinanap ang blog. Wala namang bagong update sa content nun. Maya-maya, narinig ko ang mahinang pagva-vibrate ng cellphone ko. Kinuha ko yun sa bag at saka sinagot ang tawag. Hello? Stephen? Bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog. Ako rin, Stephen. Hindi ako makatulog sa kakaisip tungkol dun sa mga sinabi mo, Jill. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Stephen, okay ka lang? Anong nalaman mo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, Jill. Hindi ko rin alam kung bakit pero... Stephen! Jill, yung IP address mo ang natrack ko. Ha? Stephen? Anong ibig niyang sabihin? Napaupo ako sa sahig. Baka nagkamali lang si Stephen. O baka nananaginip lang ako ngayon. Imposible.
Imposible. Hinanap ko ang itim na envelope na nakita ko kanina. Hindi ko alam pero parang may nag-uudyok sa akin na tingnan ko ano laman nun. Nanginginig ang mga kamay ko pero pinilit ko yung buksan. Lalo ko natakot sa nakita ko. Mga larawan ko yun na kinuhanan mula sa pagtulog ko. Pagbangon sa kama. Pagbubukas ng laptop at kung ano-ano pang ginagawa sa loob ng kwarto ko. Makikita sa ibaba ng mga picture ang oras kung kailan yun kinunan. Ano to? Naguguluhan na talaga ako. Ako ba ang nagsusulat ng blog tuwing natutulog ako? Sleepwalking? Hindi ko alam. Pakiramdam ko mababaliw na ako pero kanino galing ang mga larawan na to? Oo, nalagay ko na nga sa yung cameras. Masaya ka na? Nasunod ko na ang gusto mo, so please, tigilan mo na ako. Si Lily. Kapag nalaman kong may kinalaman ka sa mga kalokohang nangyayari sa akin, mananagot ka. Ikaw ang magpapatunay na hindi pa ako nababaliw. Is everything as simple as it seems? May nag-utos nga lang ba kay Lily para gawin ang mga kakaibang pangyayari na naranasan ni Jill? Or will this lead Jill to more mysteries, odd incidents, or possibly the discovery of her insanity? Alamin natin sa susunod na episode ng The Peculiar's Tale, dito lang sa Serye FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod na mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serye.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na! Natanaw ko si Lily na masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan niya. Matapos siyang makipag-usap, masaya siyang bumalik sa classroom. Inihanda ko ang sarili ko. Sinalubong ko siya at sinadyang bungguin. Ano bang problema mo, Jill? Sumama ka sa akin dahil may pag-uusapan tayong dalawa. Ano ba? Wala tayong dapat pag-usapan. Huwag kang magmaang-maangan na para bang wala kang ginawang masama, Lily. Wala naman talaga akong ginagawang masama. Huwag mong sabihing wala kang kinalaman sa mga kamera na nakatago sa kwarto ko. Nahuli kita nung isang araw na may kausap tungkol sa kamera. What? Nahalata ko nagulat siya sa sinabi ko kaya lalong lumakas ang kutob ko na may kinalaman nga siya sa mga nangyayari sa akin. Pero hindi nagtagal, unti-unti ring nagbago ang reaksyon ni Lily. Nababaliw ka na, Jill. Walang duda kaya siguro ipinagtabuyan ka na ng tuluyan ni Daddy. Nagpantig ang mga tenga ko sa sinabi niya. Sasampalin ko na sana siya nang may humawak sa braso ko. Jill! Maurice, okay lang ako. Hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak ni Morris at iniwan ko sila. Where are you going? Magsisimula na ang klase. Nakasalubong ko si Miss Karen na humarang sa daraanan ko. Hindi ko siya pinansin at iniwasan siya. Kanina ko pa hinahanap si Stephen pero hindi siya pumasok ngayong araw. Ikinuyom ko ang mga kamay ko nang maalala ang sinabi niya sa akin kagabi. Dumarami na ang mga taong nai-involve. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naguguluhan na talaga ako. Nakatitig lang ako sa nameplate ng doktor na kaharap ko ngayon. Si Dr. C. Hideo. Isa siyang sleep specialist. Lagpas balikat ang kulot niyang buhok. At kulang na lang ng sombrero kuhang-kuha na niya ang description ni Simon na tauhan sa nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo. Miss Mori? I'm sorry. May iniisip lang ako. Nasa klinik ako para magpakonsulta ulit. Dahil sa tingin ko, kailangan ko na talagang humingi ng professional help na may kinalaman sa nararanasan ko. You can tell me everything para matulungan kita. Huminga muna ako ng malalim bago ikunento sa doktoran tungkol sa blog at ang bizarre sleepwalking episodes ko. Pati na rin ang natuklasan ni Stephen. Sinabi ko sa kanya lahat, maliban sa isang bagay na ipinakalilihim ko. Ang kapangyarihang makita ang hinaharap. Sa haba ng pagsalaysay ko, sinabi niyang normal lang daw ang nararanasan ko at parte yun ng paggaling ko. Kinumusta niya ako kung tuloy-tuloy ko bang iniinom ang mga gamot na inireseta niya.
Sinabi ko na may mga pagkakataon na hindi ako nakakainom. You just need to continue taking your meds. Pagkatapos ng consultation, umuwi akong bigo sa dorm. Dala ko ang panibagong set ng gamot na halaksya na ibinigay ni Dr. Hideo. Kailangan mong kumilos, Jill. Dahil ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Sunod-sunod na kumatok ako sa pinto ng club room. Oh, ano kailangan... Ang leader nyo. Jill! Babes! Teka, natauhan ka na ba't na-realize mo nang mahal mo na ako? Tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mo. Sorry. Kung ganun, anong may tutulong? Number mo. Mamayang uwian magkita tayo. Hihintayin kita sa main gate. Nagulat si Cloud nang iabot ko sa kanya ang cellphone ko. Kinuha naman niya yun at inilagay sa contacts ang number niya. Hinablot ko pabalik ang cellphone ko nang matapos siya sa pagtatype. Mabilis na sumapit ang uwian at kaagad akong pumunta sa meeting place namin. As expected, mukhang kanina pa naghihintay si Cloud sa tabi ng motor niya at may hawak na helmet. Nang makita niya ako, kaagad siyang kumaway na parang bata. May pagka-childish din talaga itong si Cloud. Sakay! Baka bigla na namang sumulpot si Morris. Mahirap na. Pagkalapit ko sa kanya, inabot niya sa akin ang helmet. Hinayaan ko muna siya na isiping may date kaming dalawa. Saan tayo pupunta? Sa langit. Joke lang. Pumunta kami sa isang restaurant. Ilang kilometro lang ang layo mula sa school. Ang sabi ni Cloud, ihahatid din naman niya ako pabalik kaya hinayaan ko na lang siya. Jill, anong gusto mo? Pasta? Cloud, Masarap tong steak nila. I-try mo. hindi kita niyayang makipagkita para makipag-date. Ha? Ano? Imbes na sagutin siya, hinila ko ang braso niya na nakapatong sa mesa. Anong ibig sabihin ng tattoo na to? Jill, what are you trying to say? This is just a normal tattoo. Halatang may tinatago ka. Nakita kong tattoo na yan sa taong muntik ng kumidnap sa akin. What? Nang ma-realize niya na masyadong overacting ang reaction niya, bigla siyang natigilan. I mean, what happened? Are you okay? Cloud, please. Naguguluhan na ako. Tama na. Biglang tumunog ang phone ko. Nag-set na kasi ako ng alarm para hindi ko na makalimutang uminom ng gamot. Ano yan? Meds. Stop taking this! Ano bang sinasabi mo? Ibalik mo nga sa akin yan. Jill! Siniguro kong hindi niya na ako masusundan na magtago ako sa isang eskinita. Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ako nagpakita. May kinalaman si Cloud sa nangyayari. Sigurado ako ron. Alam kong may alam siya. Pero hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Nang makalabas ako sa madilim na eskinita, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. May lumabas na mga lalaki. Pormal ang mga suot nila. Walang duda na may mangyayaring hindi maganda. Inilabas ko ang cellphone ko para tumawag ng tulong pero sa pagmamadali ko, hindi ko alam kung sino ang tinawagan ko. Nang makalapit sila, may spray silang inilabas at parang umiikot ang buong paligid ko. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Nakidnap ako at sa pagkakataong ito, nagtagumpay na sila sa kanilang balak. Pero hindi gantong lugar ang inaasahan ko. Madilim, mabaho, makalat, parang abandonadong junk shop. Mga nagsusugal na kidnappers, amoy alak, malademonyong tawa. Iyan ang ina-expect kong bubungad sa akin paggising ko, pero hindi. Nasa isang tahimik na silid ako. Nakapagtatakang hindi ako nakagapos. Nakahiga lang ako sa sahig. Dahan-dahan akong pumunta sa pintuan pero nakarinig ako ng boses. Nandito lang siya. Mahimbing na natutulog. Matagal pa naman ang epekto ng spray namin sa kanya. Sige, CEO. Who the hell is CEO? Walang duda na siyang pakanan nito. Hindi ako pwedeng matakot sa mga ganitong pagkakataon. Kailangan ko makaalis dito. Pinapatawag tayo sa baba. Mabilis akong lumapit sa pinto at pinihit ang doorknob. Hindi naman nakakapagtakang nakalock yun para hindi ako makalabas. Isip, Jill. Isip. Nasa akin pa rin naman ang cellphone ko. Pero sa kasamaang palad, walang signal doon. Nilibot ko ang silid. Parang bedroom yun na ginawang lumang bodega. May malaking lumang kama, mga tokador, at kung ano-ano pa. Binuksan ko ang mga cabinet.
Nagbabaka sakali akong may makitang bagay na makakatulong sa akin sa pagtakas. May bintana. Kailangan ko ng lubid. May natabig akong maliit na kahon na lumikha ng ingay. Pinulot ko yon at nakita ang isang susi. Sinubukan ko kaagad yun sa pinto pero nabigo ako. Saka ko naalala na may isang cabinet akong hindi mabuksan. Baka yun ang susi para dun. Tama ko. Para dito nga. Walang lubid. Pero may isang makapal na envelope. Binuksan ko yon at hinalungkat ang laman. May iba't ibang papeles na hindi ko maintindihan nung una. Mayroon isang folder na may nakatatak na restricted. Halexia, a sedative and a hypnotic drug. It affects chemicals in your brain that may become imbalanced and cause sleep problems. Symptoms: getting out of bed while not being fully awake and doing an activity that you do not know you're doing. Abnormal thoughts and behavior. More outgoing or aggressive behavior than normal. Confusion, agitation, hallucinations, worsening of depression, and suicidal thoughts or actions. Memory loss, anxiety, severe allergic reactions. What the? Sa pinakadulo ng papel, may tatak. Isang logo. Black diamond na may puting letter M sa gitna. Memoire. Ibinalik ko ulit sa envelope lahat ng mga papeles na inilabas ko kanina. Kinuha ko yon at isinilid sa bag ko. Hindi ko alam kung ano sumanib sa akin para iuwi yun kung sakaling makatakas pa ako dito. Dahil nabigo ako makahanap ng lubid, wala akong ibang choice kundi gamitin ng kumot at bedsheet ng kama. Kinuha ko yon at pinagtugtong. Mahaba na siguro yon para makababa ako. Nakalock ang bintana kaya naisip kong basagin yon. Ipinagdasal ko na sana hindi nila marinig ang ingay na nilikha ko. Tinanggal ko muna ang mga natirang basag na salamin sa window frame para hindi ako masugatan. Nang malinis na ang daraanan ko, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Maingat at tahimik akong lumabas sa bintana. Nasa kalagitnaan pa lang ako nang bumigay na ang pinagtalian ko ng kumot at bedsheet. Bumagsak ako sa lupa at naramdaman ko ang matinding kirot sa katawan ko. Pilit ko yung binaliwala. Ang mahalaga, nakalabas na ako sa silid na yon. Bumangon ako at inilibot ang tingin sa paligid. Dinala nila ako sa isang malaking mansyon na may napakalawak na lupain. Isa yung Gothic-style mansion na napalilibutan ng mga punong kahoy at matataas na halaman. Takbo! Iyan ang ginawa ko na mag-sink in sa utak ko ang lahat. Pero talaga yatang malas ako ngayon. Dahil nakita ko ng mga kidnappers at hinabol ako. Habulin siya. Saan ba ako pwedeng lumabas dito? Kahit hindi ako lumingon, alam ko maraming humahabol sa akin. Shit! Wala na akong ibang matatakbuhan. Hindi ko kayang akyatin ng mataas na pader na to. Balik yan sa loob. Maghihintay si Sio. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga kidnapper. May sumiklab pang apoy sa isang parte ng malawak na bakuran. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. May lumapit sa akin. Nang tingalain ko sila, nakita ko ang isa sa kanila na nagbabaga ang mga kamay. Namamalikbat na ba ako? Sila ba ang dahilan kaya isa-isang natumba ang mga kumidnap sa akin? Pero bakit? Hindi ko maaninag ang mga mukha nila. Jill was desperate to find out the truth. Pero mas nailagay niya lang sa panganib ang buhay niya. Sino ang mga kumidnap sa kanya? At sino ang mga taong dumating na nagsimula ng apoy sa mansyon? Are they her ally or her foe? Alamin natin sa susunod na episode ng The Peculiar Tale. Dito lang sa Serie FM. Bitin ba sa kwento? Huwag nang magpahuli sa susunod ng mga kaganapan. Unlock the rest of the episodes sa www.serie.fm for only 90 pesos. You can listen to the unlocked episodes on Spotify and other streaming platforms pa. Payment is super easy through GCash or card payment. Kinig na!